Kung Absent merong pero parang wala doon. kung merong minority report, Oo. meron ding silent. Minority. Malaman nga natin to find out if we can understand exactly ano bang nangyayari talaga. May pag-asa pa ba? May patutunguhan pa ba itong Senate Blue Ribbon Committee hearing dahil sa wala na nga mang nangyayari Wala halos sa nga. ICI ano. Oo. Syempre kailangan natin yung talagang makapagkukwento sa atin at makakapag-analisa kung ano talaga ang patutunguhan nito. Si Senator Franklin Drilon, former Justice Secretary, former Senate President, former Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Future radio anchor. Gusto mo na isama din yan. Wala ka na talagang hahanapin pa. Senator Frank, good morning and welcome back sa Balita Patan. Sir, how are you? Hi, good morning. Alam niyo, konti na lang sasali na ako sa iyo. Sabi ko sa inyo, Senator eh. You have a seat waiting for you. Good morning, Peter. Good morning, Rica. Good morning, sir. Morning po. So, ito na po ang nangyayari ngayon, ano ha? And mararamdaman mo na talagang nagngangalit at medyo nasaktan si Senator Ping dahil naglabas nga ng minority report itong sina Senator Amy at saka si Marcoleta. And sabi niya, that's very disrespectful. Do you agree with what Senator Ping said, Senator Frank? Yung disrespectful po, that's a description of the Senator Ping. Sa akin po, talagang mali ang ginawa ni Senators Marcoleta at Amy Marcos. Hindi po yan sang-ayon sa ating patakaran sa Senado. 24 na taon po ako sa Senado. Wala akong nakitang ganon na klaseng patakaran. Bakit po? Unang-una, liwanagin natin na ang may tangan ngayon ng investigasyon ay ang Blue Ribbon Committee. Hindi ba nang po yung Senado yung committee mismo ang siyang may hawak noong investigasyon. Pangalawa, dahil dyan po ang Senado, dahil na ang Blue Ribbon Committee ang may hawak, lahat po na communication ay dapat papunta po sa Blue Ribbon Committee. Hindi po sa Senate President, hindi po sa Senado. Dahilan po yung investigasyon ay tangan ng committee, Blue Ribbon Committee, hindi po ng Senado. Kaya dapat ang ginawa ng aking dalawang kaibigang senador, kung mayroon man silang sariling pananaw, ito po ay dapat sinumiti doon po sa Blue Ribbon Committee dahil nag-hearing pa, hindi pa man ang tapos Kung mayroon kayo sana ang report na ito ay dapat ibinigay doon sa Blue Ribbon Committee Chairman, hindi po sa Senate President. Pangalawa, yun po ay dapat pag-usapan sa loob ng committee. Ano ba ang gagawin? Okay, ito mayroong sariling pananaw ang ating dalawang kasamahan. Ito po ba isasama natin sa committee report? Dahilan yung committee report will be signed by the majority. So yung pananaw ng Senator Marcoleta at Amy Marcos ay dapat pag-usapan doon sa loob ng Blue Ribbon Committee. At pagbobotohan po yan kung yan po ay sama sa majority report. Kung hindi man, pwede pong isama yan as a appendage or a dissenting opinion doon po sa majority report. At yun po ay isusubiti sa plenaryo. Doon po sa plenaryo, pagdidibatihan. Pwedeng ang dalawang senador, si Amy Marcos at saka si Marcoleta, pwede po sila mag-propose na pag-consider at pag-adapt ng committee report ng Blue Ribbon doon po sa plenaryo ay pwede amyendahin at pagbubotohan. Ngunit mali po yung proseso na isabiti mo sa Senate President at ang committee report at i-release mo sa media. Mayroong basihan na sabihin po ni Senator Lacson na medyo disrespected po sila dahil sinabit mo sa Senate President at nirelease sa media. Opo. Hindi po tama yan.
Opo. Senator Frank, obviously, mukhang hindi lang naman yung the proceedings and the way the hearing is being handled ang pinagmumulan ng minority report na tinatawag nila. Ano po. And yung dalawang senador, si Amy tsaka si Marcoleta, sabi nila, they took time to say na hindi ito partial committee report. This is just a mere report, a minority report. Therefore, it shouldn't affect kung ano man yung magiging ultimate committee report na ilalabas ni Senator Ping and the committee at large. Ano po? That being the case, okay lang po ba yun to say na hindi naman official ito eh. This is just our take on how the proceedings are going. Okay, pero even assuming na may punto yan, hindi yon dapat ang patakaran. Dapat sinumiti doon sa Blue Ribbon Committee, pag-uusapan sa Blue Ribbon Committee, magsumiti ng committee report ang buong Blue Ribbon Committee sa Senate as a plenary at doon pag-uusapan pati yung dissenting views noong dalawang nasa minority at pwede pong pagbobotohan po yan. Sabihin natin na ang committee report ay exempt or hindi sinasabi yung participation ng, let's say, Speaker Romualdez. Hindi nakalagay doon kung anong participation niya. Doon po sa debate on the committee report, pwede pong i-propose ni Marcoleta at ni Marcos na dapat banggitin ang partisipasyon ni Speaker Romualdez. At yan po ay pagbubotohan. Pagbubotohan po yan doon pa sa plenaryo. Yun. Maaari po bang napigilan itong pag-release ng minority report ni Senator Amy at Marcoleta kung hindi naman po ang lahat ng minority members ang pumirma dito? Dahil 6 of 9 lamang po ito, di ba, Senator Frank? Ay, hindi mo po mapipigilan ang sino bang senador na gumawa ng report. Ngunit dapat naman sundin ang patakaran at ang tradisyon sa Senado. Dahil pag hindi mo ginawa, makakagulo eh. Imagine, Rica, 24 na republika yan sa loob ng Senado. Kung yung bawat republika ay may sariling report, ay di 24 na report ang sasalang sa plenaryo. You can imagine how magulo that is at hindi po maayos. Hindi mo ito mapapatakbo ang Senado ng tama dahil sa hindi sinusunod ang patakaran. Huwag natin kalimutan, this is a collegial body ang Senado. Kaya po dapat may mga rules, may mga patakaran para po maintindihan ng taong bayan at mailabas ang talagang kung ano ang in an orderly manner, ano ang opinion ng Senado. Ito pong report na ito, report lang ng dalawang senador. Hindi po report yan ng komite. Pwede rin silang magkaroon ng press conference. At sasabihin nila, ito yung mga sa aming tingin ay dapat tingnan pa ng committee, Blue Ribbon Committee. Ngunit yan po ay pinadala na sa Senate President kaya wala magawa si Senator Soto except to refer it to the Blue Ribbon Committee na siyang may jurisdiction doon sa investigation. Etong nakaraang hearing po, marami na rin po nagsasabi na parang wala naman tayong masyadong nakuhang bago na impormasyon. Ano po? Sa tingin niyo po ba, kailangan pa nilang ipagpatuloy ang investigasyon bilang in aid of legislation lamang ito at i-surrender na lang o hayaan na lang nila ang ombudsman na mag-imbestiga dahil sila naman din talaga ang maglalabas ng mga criminal sanctions? Unang-una rin huwag natin kalimutan, no, yung layunin ng Blue Ribbon Committee ay in aid of legislation. Ano ba ang dapat makuha ng mga makatulong sa layuning magkaroon ng panukalang batas. Kaya po kung may sapat na materials na for the Blue Ribbon Committee para matulungan ang kanilang gustong gawin, yan po ay nasa decision ng committee. Hindi ko po alam kung ano na yung mga napasok doon na mga ebidensya at ang assessment kung tapat na o hindi ay nasa chairman po yan ng committee. By tradition, the chairman of the committee will determine kung
sapat na ang ebidensya na ipasok. Although and usually this is supported by the majority in the committee. Kasi technically ang committee ay pwede lang bang umakto kung mayroong boto ang majority doon po sa loob ng committee. How do you see all of these things unfolding, Senator Frank? Ano? Dahil ang ICI nga na sana inaasahan natin na magiging game changer, ano po, sisinghap-singhap na, isa na lang ang natitira. Tapos yung etong Senate Blue Ribbon is the only active legislative body now na nag-iimbestiga or at least in aid of legislation. Ano po? Ang Kamara expectedly tahimik na tahimik ngayon. So ngayon, with all these things happening in the Senate Blue Ribbon Committee hearings, parang baka kinakabahan ako na baka mag-resign na naman si Senator Ping kagaya nung ginawa niya last October. Yan po ay ako na umaasa na huwag siyang magbitiw at maayos naman ang pagpapatakbo ng committee. Ngunit bigyan ko lang po ng diin, yun po ang ICI, hindi po game changer yan. Dahil lang ang jurisdiction kahit walang ICI o nandun man ang ICI, hindi po magbabago kung sino ang body na siyang magdedetermine kung sinong kakasuhan. Yung ICI po, recommendatory lang yan. Kaya po ang dapat natin gawin, isa po nga sa mga dapat na isama sa report ang aking submission, dapat po i-authorize ang ombudsman na mag-hire ng private lawyers para po to prosecute certain cases. Alam mo, ang sinasabi na mahigit sa 400 proyekto ang anomalous. At saka bawat isa nito ay isang kaso. Hindi po pwede pagsama mo natin 400 or so cases at isang usapan lamang. Ito po ay 400 cases ang isang pa. Can you imagine the number of lawyers required and the amount of time and resources? Kaya po sa aking tingin, pwede pong i-recommend ng Blue Ribbon Committee sa kanyang report ay gumawa ng batas na magbibigay ng kapangyarihan sa ombudsman to hire private prosecutors. Doon po sa ordinaryong pangkaraniwang criminal cases ay mayroon po mga private prosecutors who would prosecute under the control and supervision of the fiscal. Yan po ay walang kapangyarihan ang ombudsman to allow private prosecution, a private prosecutor in cases before the sandigan. Kaya puro para makatulong at mapabilis po ang paglilitis itong kasong ito, ay dapat po isa sa mga rekomendasyon ng Blue Ribbon ay authorizing the ombudsman to deputize private lawyers to prosecute these cases. Ayun. And maybe that's that's a very valid recommendation, Senator Frank. But in the case of the ICI kasi independent nga alam naman natin na yung mga pwedeng masangkot or sabi nila talagang sangkot mga congressman at mga senador. And therefore we were looking at ICI as that independent body na hindi kailangang maging bias or malayo sa maapektuhan ng mga politicians and contractors. Ang nangyari nga po, which is a very sad thing, hindi mapalitan yung mga nag-resign So it's almost like a vote of no confidence from the executive department. Opo. Peter, iko-correct lang kita. Sige. Ang ombudsman ay ang independent body na sa ilalim ng ating batas ay mayroong tungkulin at exclusive jurisdiction to file cases in the sandigan. Yung ICI po, with all due respect, does not have that jurisdiction. At hindi mo po pwedeng bigyan na sa bata ng isang, hindi ka po pwedeng magpasa ng isang batas
granting the same powers to the ICI as that of the Ombudsman. Dahilan po yan po ay nasa saligang batas. Hindi natin pwedeng palitan. Ang ating dapat gawin, at sinasabi ko pa doon pa, ay dapat palakasin natin ang Ombudsman. Yeah. Hindi naman na bawat problema natin ay magbubuo tayo ng bagong opisina sa ating pong saligang batas. Hindi mo pwedeng palitan yan. Yan po ay dapat sa Ombudsman lalo. So you're saying na yung pagtatayo ng ICI is dead in the water from the very beginning? Well, alam naman po siguro ng mga advisors ng Presidente na yung ICI ay limitado ang function. Yan po ay political, is an act of the President to show na talagang binibigyan ng kaukulang atensyon ang investigasyon nitong flood control scam. Ngunit yan po ay alam ng mga abogadong nag-a-advise kay Pangulo na hindi po pwedeng alisin sa Ombudsman yung mga kapangyarihan ng Ombudsman na nakalagay sa ating saligang batas. Kaya po itong ICI, yes, the law was a proposed measure to strengthen the ICI as in, giving it subpoena powers. Ngunit lahat ito ay ito para lamang matulungan ang Ombudsman to gather evidence and prosecute cases. Ang sabi po ni Yusek Claire at Senator Frank, parang tapos na rin yung ginagawa ng ICI ngayon dahil ang dami na nilang mga naimbestigahan. Pero may ginawa na ring technical working group for asset recovery. Although may lumabas na panibagong impormasyon mula kay Congressman Leandro Leviste, yun nga pong listahan. Sa tingin niyo po ba at nakita niyo na po ba ito, do you think this is something the ICI should look into? Kung ano man ang gustong gawin ng ICI dyan, whatever the ICI would want to do, yan po ay kaya ding gawin ng Ombudsman, which is the more constitutional and permanent and independent body. Yan po ay hindi naman kailangan ng ICI mismo ang tumingin. Pwede pong tingnan yan at dapat ang tumingin yan yung Ombudsman. Siya po ang constitutional office na independent at may sariling mandate in order na mag-file ng kaso sa Sandigan Bayan kung mayroong pagkukulang o pagkamali. Medyo ang tagal na po ata natin naghihintay for a big fish at isa pa lang po yung big fish na kanilang nahuli. Dapat po ba nilang bilisan yung kanilang pagtatrabaho para yung mga incumbent naman, kung meron man na kailangan kasuhan, ay makasuhan na rin? Tama po yan. Kaya po ang Ombudsman is the more permanent and independent body. Nandiyan na po yan ang ahensya, ang kailangan ng lagyan ng kaukulang budget, dagdagan ng abogado, mag-detail ng mga fiscal doon sa Ombudsman. Lahat po yan magagawa, hindi kailangan po ng batas. Okay. Senator Frank, okay. I'll move on to another very important topic ngayon. Bagamat ito parang wala kasing mukhang walang desisyon na nangyayari on the case of where in the world is Senator Bato. Ano po ba talaga ang pwedeng gawin doon? I mean, dapat ba the Senate President has to call a spade or just let him be? May nangyari na po yan sa mga nakaraang Senado. Kung hindi nyo maalaala, si Senator Ping Lacson ay yan po ay nawala din ng hindi ko alam kung gaano katagal. But at a certain point, the Senate decided na hindi na po pwedeng patuloy na suportahin financially si Senator Lacson dahil it was his own volition na siya po ay nagtago for his own reasons. Ngunit ang punto dyan, ang Senado nag-akto at sinabi hindi na po pwede ipagpatuloy na hindi kayo nag-a-attend ng sesyon, hindi nyo nagagampanan ng inyong tungkulin, ay patuloy ang inyong sweldo. Kaya ginawa ng Senado, sinuspindi yung payment of salaries and emoluments to Senator Ping Lacson.
Ganun din ang pwedeng gawin dito kay Senator Bato de la Rosa dahilan sa yan similar case. So may precedent. Yeah. Hindi po pareho nitong sitwasyon ni then Senator Laila de Lima. Yeah. Dahil si Senator de Lima, hindi kusang loob na hindi nagtrabaho. Kung hindi pinagbawalan siya ng dating Pangulong Duterte na mag-attend at mag-discharge ng kanyang functions bilang senador. Kaya Yeah. patuloy po dahil nagtatrabaho naman si Laila noon, nagpa-file ng mga panukalang batas at pinag-aaralan ang mga sinasampang panukalang batas. Opo. So would you call the status of Senator Bato now as absent without leave? Yes, but that is when that should happen is a matter that must be decided by the Senate. Nakakainis pa rin yung with pay eh. Meron pa rin with pay eh. Basta AWOL with pay. Oo. Senator Frank, maraming salamat po.